Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Pagpasensya mo na kung mag-iiba bigla boses ko, nawawala-wala. Ayan. Ito yung reading mo nga pala for December 15 to 21. Pero lahat naman ng reading ko dito ay timeless. Kaya kahit lumagpas sa mga dates na binanggit ko, as long as nakarating sa iyo itong reading na to, natagpuan ka, baka para sa iyo yung mga mensahe na nandito, Aquarius. Maraming salamat sa lahat ng suporta mo, Aquarius. Sobrang grateful po ako sa lahat ng nag-like, follow, subscribe. Malaking tulong po yung mga likes, shares, comments, yung mga nagsisend ng super thanks, stars, yung mga nag-a-avail ng private reading, pati na rin yung mga hindi nag-i-skip ng mga ads or commercials sa mga videos ko. Medyo na-delay lang po yung pag-upload ng ibang signs kasi hindi okay ang pakiramdam ko ng mga nakaraan. Ayan, regarding private reading naman, kung gusto nyo naman mag-avail, mag-inquire, tignan nyo na lang yung mga details na nakalagay sa description or nasa yung mga details sa pinakadulo. Okay? Meron ka ditong wisdom. Hoy, may Sagittarius energy. Dadagdagan pa yung mga signs mamaya. Pinos ko lang yung camera saglit. Kasi meron lang akong dini-activate. Ayan, meron kang Sagittarius energy. No, the man's wish. And ruins, ano pa? Friendship. Pag sinabi nating may ruins dito, pwedeng may some kind of destruction pagkaguho. Ewan ko ano tong bumigay, nag-collapse na, ibig sabihin, nag-end na. Or nag-fall, nag-deteriorate, ano ba? Ano pa? Nabanggit ko na yata yun. Gumuho na kung ano man yan, yung simbolismo mismo ng pagguho or literal na may gumuho, meron ba? O yan ha. So ingat din sa mga nagko-collapse na structure kasi mukhang mga poste yan. Especially kung nasa construction ka or mga lugar na may mga medyo luma na luma na yung structure, building, ano mang structure yan. Pwede rin itong pagguho ng pundasyon kasi kung titignan natin, 4 na poste yan eh. So, nasira. O pwedeng may samahan na nasira, stability na nasira. Anong stability ba yung pinag-uusapan? Depende na ano yung nagre-relate sa'yo, Aquarius, no? O, sigurado ka pupulutan mo ng aral, ng wisdom, kung ano man itong ma-experience mo paparating sa iyo. Possible na may failure, pagbagsak, kaya siguro magkakaroon ka ng wisdom dito. Siguro tuturuan ka nitong pangyayari na yan. It could be a humbling experience. Kaya siguro, kapupulutan mo ng aral, syempre, and magiging humble ka dyan. Parang ano to nasisense ko rito, either tower, parang mala tower situation, or mala Ten of Swords situation. So, pag sinabi nating Ten of Swords situation, wala na yun Kumbaga, dead end situation na. Gando na lang talaga Kumbaga doon kasi nasagad na yung mga swords, lahat bumaon na. So, wala nang isasagad pa. Yan, kumbaga. Rock bottom na, dead end situation na. And it could be related sa friendship or person, significant person mo to. Kung sino man tong importanteng person na to sa buhay mo. Jowa, asawa, special someone mo, na pwedeng yun yung nag-grumble nagiba na bumigay na eventually. O pwede ring friendship. O yung iba dito, pwedeng this could be a connection na madi-develop into friendship. Either magigiba or something, mabubuo, bagong friendship, no? And pwedeng may Sagittarius person dyan.
O baka naman may bonding with tropa, best friend mo, kaibigan, or marireunite kayo. Yung tipong naalala nyo yung childhood ninyo, o baka nga reunion to. O baka dati mong kababata, kalaro, basta meron ditong parang past energy din, parang mala ano naman yan, yung mala 6 of cups. Tingnan pa natin ibang cards mo. Meron ding something about wish, nakalimutan kong banggitin, kahilingan. Whether ikaw yan, matutupad ba yung kahilingan mo or ano, may tao na mapagbibigyan mo yung kahilingan niya. Vice versa, no? This is a long-term solution. This situation will result in bad karma. Okay. Oh, actions na may mga hindi magandang consequences or bad karma. Siyempre, alam naman natin yung rule na kung ano yung ibinato mo, yun yung magbubumerang pabalik sa'yo. Okay, so ito yung mga repercussions. Ito yung mga consequences ng mga decisions, actions. Sabi, pag sinabing bad karma, so hindi maganda yung balik. Okay? Hindi maganda yung balik nito sa iyo, Aquarius. So, kung ano man yung sinend out mo na yan, eh, mukhang yung pagbalik eh, hindi maganda yung babalik. At saka, meron ditong pinag-uusapan about long-term na solution. Oo. Pag-iisip ng paano masosolve yung problema, na maremedyo yan, na dapat eh, hindi yung parang panakip butas lang na solution sa problema. Remedyo, dapat pang long term na. So, yun yung intindi ko, kung hindi ako nagkakamali. Oh, soon, meron ditong something, yung man's wish na yan. Sabi ko nga, whether wish mo yan, or wish ng kung sino man na importante sa'yo, pwedeng significant other mo. Oh, malapit na sigurong matupad yung wish na yun. Kasi soon eh, asap na siguro yan. O baka itong mga date na binanggit ko, or if ever, pwede naman lumagpas ng kaunti. O, at parang merong kino-confirm sa'yo yung card dito na you're on the right path daw, Aquarius. So, diba? Ayan. So, yun naman, kung nangihingi ka ng guidance, kasagutan, kung nasa tamang direction ka, ay mukha namang tama. Ayan. Okay. So, ano yan? Green light, go. Yes, no? A spiritual bath is recommended. So, ibig sabihin ay cleansing, detoxification. Kaya siguro may mga ruins dito kasi parang ang mala tower yan. Kumbaga, kung bulok na yung building na yun, yung structure na yun, hindi na rin naman safe tirahan. So, ire-wrecking ball para gigibain uli. And magpapatayo ng panibagong structure, di ba? So, hindi lang patsi-patsi. Yun yung sinasabi ko kanina dito eh, na parang nakaisip ng solution, remedyo, parang tinapal mo lang, binulkasil mo lang. Pero alam natin, nabutas pa rin yung bubong, tinapalan mo lang ng bulkasil. So, hindi long term yun. Yun yung sinasabi ko rito, na parang ganun din dito. Okay, kasi durug-durug na yan eh. So, siguro kaya nangyari yan, pinadala yung parang tower moment, para gibain na yan, palitan na ng bago. Kasi hindi na talaga mag-work, o hindi na talaga uubra. O kumbaga, diba, sa lapis, napudpud na yung lapis mo, ganito na lang siya. O diba? Or, kumbaga sa swelas ng sapatos, nasagad na rin, nabutas. Pero noon, nare-remedyoan pa namin, dadalhin mo lang sa repair, pwede nang palitan yung swelas. Pero depende, mas maganda yung, kumbaga, kung re-remedyoan mo, yung swelas, wag mong tapalan lang.
Balitan mo ng buong swelas na bago. Parang ganon din yung bubong. Ba, ang dami ng butas, bulkasil lang. Eventually, yung tinapal mo ron, magwe-wear out din yun. So, mas maganda nga yung long-term approach, long-term solution dito sa sitwasyon mo. Kung baga yun. If I were you, parang yun yung sinasabi ng cards. Aquarius, tignan na natin love life mo. Pagdating sa love life, interchangeable yung mga energies. Pwedeng energy mo, yung nasasagap or energy ng person mo, or kung may iba pang taong involved dito sa connection ninyo. Ay, indecisive. Hindi alam, ano ba? Magulo ba isip? Pero parang di na okay yung air between you dito sa connection ninyo. Pareho na kayong hindi komportable, pareho na kayong nasasaktan, hindi na maganda, pareho na kayong nada-damage. So, you are both hurting from this situation. Kaya lang meron pa rin hindi makapag-decide kahit ganun yung nangyayari. Bakit kaya? Sino kaya yan sa inyo? May nagde-demand ng equal give and take. Siguro, feeling nung isa, hindi nagagampanan yun or naipo-provide nung isa yung mga dapat niyang i-provide dito sa connection ninyong dalawa. Kung whether ikaw yan o yung person mo. So, one-sided. Okay? Basta meron dito, hindi pa rin nag-give up kung sino man sa inyo yan. Ayan, I haven't given up on us yet. Na kahit ganito yung nangyayari sa inyo, pareho kayong nagkakasakitan. Hindi ko alam kung, yun. Siguro, hindi ko alam kung nagagantian ba kayo or ewan ko. Kasi parang nagkakasakitan na kayo pareho So, hindi na rin kayo komportable, kumbaga. Pero nag-i-stay pa rin dito. Kasi nga, meron ditong isa na hindi pa rin makapag-decide. Kasi nga siguro, umaasa pa, ayan, still hoping. Hindi pa rin nag-give up dito sa connection na to. Okay? Ano pa? Okay, so nakalimutan ko sabihin, merong parang growth or expansion pagdating doon sa mga cards mo sa taas. Optimistic kasi may sun ka, may Jupiter energy ka. So, ang ganda, may leveling up, may improvement, may growth, may mga magigain ka dyan. Okay, pagdating sa mga cards mo, meron kang mga signs dito. Una, meron lumitaw na Sagittarius dun. Meron ding Taurus, meron ding Pisces, Gemini, Capricorn, Leo. Tsaka sa bottom ng deck mo, another Leo card. So, yan. Six of Wands. So, anong mangyari? Aquarius, you will emerge victorious dito sa, sitwasyon na to. Makakaharapin mo. Ayan, congratulations. So, sinasabi ng card mo, this is victory, recognition, success. So, yung iba dito, may expansion ako na-detect. Kaya, kung nagpapakitang gilas kayo, or masyado ninyong ginalingan yung trabaho ninyo, negosyo ninyo, makukuha nyo talaga yung deserve ninyo rito na merit, reward, recognition. Yung iba pwedeng ito ay promotion, mabibigyan kayo ng incentive. Basta maano kayo dito, mapapansin, makikita yung inyong efforts, Ayan, pride achievement. Another milestone. So, ayan, meron kayatang ma-unlock na milestone, achievement. So, may leveling up nga, definitely.
Meron ditong energy ng pagiging perfectionist, manipulative, sobrang ambitious, masyadong possessive, na pwedeng workaholic, o pwedeng may pagka self-centered ditong person na to, sige man to nakaka-deal mo. May mga rin, parang may tendency din na merong naiinggit sa'yo. Or could be yung kababawan. Kababawan ng kapritsyo kasi mababaw lang Mababaw lang yung pinapairal niyang katwiran dyan. Kung sino man tong kadil mo, pwedeng may Taurus dyan. Lakas ng energy ng earth sign. Ay, may Knight of Cups dito. Naku, kung sino man tong person na to, tinutukoy ni Knight of Cups. This is a disappointment. Or failure. Baka i-let down ka lang na itong person na to. Basta merong energy dito ng mali-let down, mabobroken heart, madi-disappoint. Ito turn down or mare-reject. Oo. Especially about offers. Or parang binawi. Alam mo yun, parang binawi. Binawi yung inaalok. Meron ka Ten of Swords. Ten of Swords, diba? Sinabi ko nga ito. Yung nag-collapse. To. Meron talagang ending dito. Yung sinabi ko kanina, rock bottom na. Hanggang doon na lang. Pero nakikita ko, after netong ruins na to, ano man tong bagay na to naguguho. Sabi ko nga, diba, kanina mapapalitan to ng something new. Kasi parang gigibain, nire-restructure So, meron ditong mare-rebuild na connection. Romantic man ito or hindi. So, makakabangon uli after netong ruins na to. Sabihin na natin, after nung ending, makakabawi uli. Comeback is real itong card na to. Oo, merong mare-rebuild, may mga magre-reconcile dito. Mapapalitan ng bago or mare-repair. And makakapag-move on na finally. Okay? Sa romantic man po yan or hindi. Nako, ito ay overcommitting yourself. You have Two of Coins reversed. So, pwedeng ma-overcommit ka nga rito. So, be careful na parang tanggap ka ng tanggap ng mga commitments tapos hindi mo naman pala ma-fulfill lahat yan, Aquarius. O ma-deliver on time. Oo. Kasi ito having, having too many things going on at once. Sabay-sabay. So, isa-isa lang, hinay-hinay lang. Pag multitask ito, gone wrong. O, kala mo, kaya mo, ganito, sabay-sabay, pero hindi pala. So, ikaw rin naman yung masisira dito kung nag-overcommit ka or, alam mo yun, hindi mo rin matatapos. May mapapabayaan ka rin. Okay, ma-overwhelm ka dito. Pwedeng ang dami-dami mong dapat gawin, asikasuhin at once. Ayan, pwedeng may mga mag-fizzle out dyan, yung magsasabay-sabay, matataranta ka, kakaloka. Siguro pwedeng mga deadlines. Kasi parang juggling act Para sa'yo, siguro kinikip mo pareho kasi no choice ka or alam mong importante pareho yan. Pwedeng ganun. Meron ka Five of Wands. Nako, ito yung mga clashes, conflicts, competition, arguing. Sabihin na natin may mga drama, eksena, misunderstandings, or pwedeng may mga nagkukontrahan dito. Ayan. Competition, no? Rivalry. So, ayan. Overall, yung mga nasagap nating energies, Aquarius, sana makatulong sa itong reading na to. Take care. God bless. Babush.
And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.